Hands up, guys! Here's Dolph. What's this? Shoestrings po, bali, sila po kasi yung in charge. Ako lang po kasi in charge sa preparation, kaya hindi, I'm not masyadong familiar. Pero hindi ko talaga alam yung dish. Hindi, alam ko po, pero sa Taranta ko siguro, parang nakalimutan ko. That time yata, nung tatanungin na ng judges, si Rudolph na lang naiwanan doon sa place namin, doon sa boat namin. Nung time na yun, nag-CR naman kami lahat. So yun, sabi niya, hindi ko alam. Yun, kaya ngayon yung parang na-feel ko na doon pa lang, kinabahan na ako kasi sabi ko malaking effect yun. Pag sinabi mo hindi mo alam, kahit na hindi niya alam yung mga laman, makikita pa rin naman niya doon kasi siya naman yung nag-plating. So sana, sinabi niya na lang may carrots, may bell pepper. Sa Red Bull, ibinida ni Riz ang mga niluto nila. Na gusto ng mga bata. Tapos nilagyan namin siya ng yung fresh na tomatoes. Huwag kang manginig, huwag kang manginig. Relax. Siyempre naman, sinisigaw mo. Paano na ako magre-relax? Nanginginig, relax! Paano ba yung magre-relax? Chef naman, tinatakot mo naman Ganun si sa kusina Riza. Pag hindi matibay ang dibdib mo, Ito tayo. luluha ka na lang sa tabi, sunog na niluto mo. Finally, sa Orange Team, ang leader na si Red ang humarap sa mga hurado. Kamusta po yung corn? Parang medyo undercook ng konti. Okay. Alright, salamat sa'yo, Red. Masters of the table. Magbabasihan natin ng criteria. 40 points para sa taste, creativity, 30 points, presentation, 30 points. Ano ho muna na ang masasabi natin sa Blue Marlin? I think very ordinary yung kanilang dish. Presentation nila at the same time. Actually, talagang apso lang kulay. Puro dilaw. Dilaw na nga yung patatas, dilaw pa yung itlog, puro dilaw. Bland na bland yung color, bland din yung taste. How about you, Chef Barney? With the Blue Marlin team, I appreciate parang they're the most organized. But one thing I noticed yung nga the rice was overcooked, they put too much water. Tapos also in their minestrone, yung squash rin overcooked. Yes. Parang it's more of the timing of the cooking of the vegetables. I was hoping that they would have used more vegetables in the soup. Ang daming mga nutritious vegetables gulay. that was provided for them. At the same time, kung hindi man kainin, sumama na sa soup yung nutrients. Yes. Pero sa taste, okay naman. How about you, Chef Boy? Sa akin, hindi ako impressed sa kanilang presentation with the food. Nung nakita ko yung dish nila, nung piniplating ni Dolph, nung time na yun, alam ko naman iyon talaga yung forte niya. Nakita ko nilagay niya dun sa bell pepper. Makakain ba ng bata, if ever, na yun talaga yung presentation niya. Dessert yan! Sige, okay na. Talaga sa akin yun, sampal sa mukha ko yun na hindi talaga mag-guide. Pero, siyempre, ayoko namang maka-hurt ng feeling. Kaya sabi ko, kumuha ko ng bell pepper. Binago ko, ginagawa yung design. Tuwa naman po si Ate Marlin. Pero deep inside sa akin, ay, hindi siya talaga nag-guide. Bland yung taste ng patatas, yung creamy cheese, yung walang impact, hindi ganun masarap. Yung taste din, hindi rin ako masyadong na-impress. Hindi dahil nagpagpaka yung lasa? Wala na, tapos na to. Titimplan ko. Tikman nyo. May cabbage pa? Tikman nyo. Actually, first time ko lang marinig yung minestrone. Hindi ko alam yun eh. Italian food yata yun eh. Halo-halong mga gulay. Yung unang tikim ko matabang. Tinikman ko, sabi naman nila, hindi daw. Makakain, of course, makakain. But, in general, hindi masyadong impressive. Alright, thank you very much po. At ngayon naman, ang Kitchen Beret, yun po yung Orange Team. Na-impress ako doon sa kanilang tortang talong with puso ng saging na may konting hipon. Medyo unique siya para sa akin. No? First time ko nakatikim. And then, yung kanilang dessert, yung pancake squash pancake nila, masarap. Okay? Nagustuhan ko yun. And then, with yung konting syrup, no? Masarap siya. I think it has cheese and then you put coconut milk. Nakabawi sila doon sa kailang kitchen. Okay. Chef Barney? Okay,
I also agree with Chef, no, Chaloy. I enjoyed the dessert out of all the dishes kasi talagang makakain siya ng mga kids kasi kids really love pancakes. And then pag in-insert mo pa yung squash, you get all the beta-carotene, yung mga vitamin A. So, tapos meron pa silang syrup on top. So, hindi talaga halata ng kids na meron talagang vegetables sa loob. So, yung soup naman rin, I was hoping again for more nutritional vegetables. How about Chef Boy? Daming greens. Parang hindi halos nagamit yung greens. O maraming sayang. So maybe hindi ganong organized. Hindi na iplano. Now, pumunta naman tayo sa Red Bulalo. Chef Barney, you may wanna go first. I'm very impressed with this team kasi parang meron talagang story yung food nila. It tells a story. Pati yung plating, parang it looks like the sun. Tapos they put the broccoli, it's supposed to be the trees. So the children, parang pag nakita nila, parang nakikita nila, they eat with their eyes eh. Parang nagbukas ng libro and with the drawing. Yes, exactly. Tapos also, ang nakikita ko sa food nila, parang it's the most balanced. Kasi they have, of course, yung parang the vegetables, the green vegetables, the broccoli, Yellow. the fiber. It's an antioxidant, fights against cancer, di ba yung mga ganon. Tapos yung gusto ko talaga yung fries nila because it's a combination of potato, sweet potato, and tofu. So you have complex carbohydrates plus the protein pa from the tofu. Actually, talagang being a vegan chef, no, at saka raw food, na-impress ako sa kanilang, yung kanilang dessert. Talagang vegan na vegan ang dating. So, para sa akin, talagang approve ito. Chef Boy? Alam mo, yung ginawa nila yung na parang burger. So that the kids are, they love burgers all the time. Yung combination, yung kanyang plating, ang pinag-isipan. Pinag-isipan pa. Thank you very much, Chef Boy. Chef Barney, Sheloy, thank you very much. Maya-maya lang malalaman natin kung sino sa kanila ang may pinakamataas na score galing sa inyo. After cooking, it's time for the ultimate test. Papasa kaya sa panlasa ng mga bata ang gulay dishes ng ating mga cook? Alam mo, Tebs, gusto ko